Yo, what's up? This is Joyan Montilla for hashtag Alagang Jack All Access. Here he comes, Jack Liner Bus 8846, Calamba, Cubao, Kamyas. At tayo po will be all around. At tayo po may mga bagay-bagay na alam naman natin. At may mga bagay na magandang-maganda sa mga kalalabasan. Magandang kalalabasan po ito para sa ating lahat. At hindi lang yun, ito po ay ibahagi po natin sa lahat ng mga pasahero, sa lahat ng mga driver at konduktor here at Alagang Jack. At ito po ang babasahin natin mula po sa Kasaysayan ng Pag-asa by Ellen G. White. Ang rebelyon. Sa langit, bago siya magrebelde, isang mataas at dinadakilang angel na si Lucifer, kasunod sa karangalan ng sariling anak ng Diyos, maamot na mamanag ang kaligayahan sa kanyang muka. Gaya ng ibang mga anghel, mataas at malapad ang kanyang noo. Nagpapakita ng matinding katalinuhan. Perpekto ng hubog ng kanyang katawan, marangal at makisig ang tindig. Isang bukod tanging liwanag na sumisinag sa kanyang muka at sa palibot niya ay mas matangkad at maganda ang ningning kaysa sa nakapalibot sa ibang mga anghel. Gayunman, si Jesus Christ na anak ang nangingibabaw sa buong kapulungan ng mga angels. Kaysa na niya ang Ama, bago pa man likhahin, na-create ang mga angels. Nainggit daw si Lucifer kay Jesus Christ at inangkin niya unti-unti ang mga authorities na nauukol lamang kay Jesus Christ. Kinilala niya ng mga anghel si Jesus Christ bilang pinuno ng kalangitan. Katulad lang sa Diyos, ang kanyang kapangyarihan at authority. Iniisip daw ni Lucifer na paborito siya ng mga angel sa langit. Binigyan siya ng Diyos ng mataas na posisyon. Subalit hindi ito pumukaw sa kanya ng pasasalamat at papuri sa kanyang manlilikha. Hinangad niya ang kataasan ng Diyos. Nagmalaki siya at napakataas niyang kalagayan. Alam niya may pinarangalan siya ng mga anghel. Meron siyang mga napakahalagang misyon na dapat isagawa. Napakakapit niya sa dakilang lumikha at sumisikat sa kanya na walang maliw na mga sinag at mahalwahalting liwanag na pumapalibot sa walang hanggang Diyos. Naisip niya kung paano masayang sinusunod agad ng mga anghel ang kanyang mga utos. Hindi ba't maliwanag at maganda ang kanyang kasuotan? Bakit dapat parangalan si Kristo ng ganito sa halip sa kanya? Iniwan niya ang presensya ng Ama. Di na siya puspos na panay-inggit kay Jesus Christ. Itinatago ang mga buhay tunay na layunin. Tinipon niya ng mga angels sa mga palibot niya. Sinimulan niya ang kanyang paksa, ang kanyang sarili. Gaya ng isang ginawan ng mali. Nagsalita siya nung kung paano binaliwala siya ng Diyos na mas magaling daw si Jesus. Sinabi niya sa kanila na simula noon, nagwakas na ang lahat ng masarap na kalayaan tinatamasan nila. Hindi ba't nagtalaga ba sila ng pinuno sa kanila na lagi nilang bibigyang parangal na parang mga alipin? Sinabi niya, pinatawag niya upang tiyakin ang kanilang hindi na siyang nagpapasakop at nagpanghihimasok sa kanilang mga karapatan. Hindi na ulit yuyukod kay Jesus Christ. Sa halip, kukunin niya ang karangalang dapat igawad sa kanya ng Diyos at magiging commander siya ng lahat nagpapasakop para sumunod sa kanyang mga tinig. At nagkaroon pa ng matinding pagtatalo or pagbabardagulan ng mga anghel. Pinagsikapan ni Lucifer
at ang mga kakampi niya na baguhin ang pamahalaan ng Diyos. Nagrebelde sila sa autoridad ng anak. Sinikap niya ang mga tapat na anghel na maibalik ang kapangyarihan rebeldeng anghel sa kalooban ng may likha. Malinaw na nilang ipinakita na kay Kristo ang anak. Kasama niya bago man nikhahin ang mga anghel. Parati na siya'y nakatayo sa kanan ng Diyos. Hindi pa dati kwinestyon ang kanyang maamot magpagpamahal na autoridad at hindi siya nagbigay ng mga utos maliban sa ikinagagalak na isagawa ang makalangit na puwersa. That's it. Shout out sa lahat po ng mga kaibigan po natin, sa lahat ng staff, and of course executive staff, sa lahat ng drivers and conductors ng iba't ibang linya ng Jackliner Group of Bus Companies. At siyempre naman, nais natin batiin ang mga kapatiran natin sa Calamba Adventist Church, mga kababayan po natin sa Barangay Real and Barangay 3 and Barangay 1 sa Calamba City, Laguna, and of course sa mga taga Barangay Turbina, Barangay Milagrosa, sa Imsim, Kamaligan, Maunong, Lamesa, and Bukal, and of course sa lahat po ng mga kaibigan po natin sa hanap buhay. And of course, nice na nating pasasalamatan na natin ang buong puwersa ng Jackliner, and of course Harvest 2025, and of course South Central Zone Conference. Thank you very much. Alagang Jack is getting ready for Harvest 2025.